Samantala, nasa linya naman ho ng ating komunikasyon ang spokesperson ho ng TUCP, mga kakibat, walang iba kundi si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, good morning po. Ay, magandang umaga po, Sir Daniel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, sir, kamusta ho ang inyong pagtaya dito naman sa inyong tinitignan na labor holiday o yung tigil trabaho para nga ho tuligsain yung pong pagpipigil pansamantala ng Pasig RTC dun sa taas sweldo sa NCR? Opo, no, sa katunayan, magpupulong kami ngayong araw no, ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa sa ilalim ng National Wage Coalition upang pag-aralan ano ba yung malawakang pagkilos na kinakailangan natin para ipadama ng mapayapa yung galit ng ating mga manggagawa dahil ito po yung kauna-unahang beses na barya na nga, hulugan na nga, naunsyami pa, no, nabawi pa mula sa ating mga manggagawa, no, bagamat tuloy yung laban natin sa korte, no, sa Regional Trial Court man yan o umabot pa tayo sa Korte Suprema, mahalaga pa rin kasi no na maipadama natin hindi lamang sa korte kundi pati sa Kongreso na ang kinakailangan talaga ng ating mga manggagawa ay dagdag sahod at kailangan na nilang umaksyon sa kagaya ng sa pamamagitan ng legislated na wage increase dahil it appears yun na lang ang natitirang paraan para itaas ang sahod hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Okay. Sir Carlos, yung pong unang TRO ng Pasig RTC no, na 20 days, ano daw ho ba ang ginawa doon at bakit biglang na-extend pa? Opo, no, ang nangyari kasi ay meron tayong dalawang construction company, R2 Builders at Redicon na nag-file ng petition for declaratory relief. Meron daw silang question of law patungkol sa pagtatakda ng sahod. I-file nila yan just 2 days bago dapat mag-effective yung ating wage order para sa 85 pesos, yung 60 pesos yung first tranche ng July 25. Ang ginawa ho ng Pasig RTC ay nag-issue ng temporary restraining order dahil kinakailangan daw maging maingat dito at para may mabigyan ng karampatang panahon para pag-aralan yung merito ng kaso. Unfortunately, sa last day ng TRO na August 13, naglabas ng desisyon ang Pasig RTC Branch 152 na ginagrant yung injunction na hiling nitong dalawang construction company. Therefore, ang isang injunction po ay indefinite suspension ng dagdag sahod sa ating mga manggagawa hanggat maresolba yung main na kasong ipinail nitong dalawang construction companies. Sino po yung dapat mag-aaral na yon sana, yung unang TRO na 20 days para pag-aralan ng merito noong kaso? Opo, no, kasi kaya naglabas ng TRO kasi inirapol sa Pasig RTC kung saang branch babagsak itong kasong ito, no? So bumagsak sa branch 152 and then ang nangyari is that si Judge Manungsong na ang siyang naka-assign dyan na nag-aaral ng merito ng kaso at nakita niya na kinakailangan daw ng injunction para balansehin yung karapatan ng mga negosyante vis-a-vis yung ating mga manggagawa. Although of course, no, sa ating pananaw, mali yung pagbabalancing naganap at in fact, kung ang tanong nila ay tinatawag nilang question of law, pwede namang sagutin yan kahit walang injunction, kahit hindi suspendido yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Sir Carlos, ang tanong naman ng karamihan kasi talaga, medyo marami ho talaga nagpapaniguro dito. Once ma-lift na talaga yung TRO na yan, yung bang pagpapatupad nung taas sweldo na yan, retroactive? Ang amin pong pananaw ay dapat po, no, once matanggal po itong injunction na to, yung sahod po mula July 25, yung 60 pesos kada araw, dapat po makuha ninyo po buong buo yun hanggat yung panahon na matanggal yung injunction. Kung kaya't nananawagan din tayo sa ating mga employers, yung 60 pesos na dagdag pasahod nyo sa inyong mga manggagawa, i-hold nyo lang yan. Huwag niyong gagastusin yan sa ibang mga expenses para wala ho tayong problema kapag nag-back pay sa ating mga manggagawa. Okay. Pero teka, kasi 'di ba may particular batas naman daw, Sir Carlos, na hindi ito pwedeng gawin ng korte. Ano ho ang pwedeng gawin ng DOLE diyan? Pwede ba nilang supalpalin lang yung order ng korte?
Sa kasalukuyan nangako yung ating Department of Labor and Employment na ipaglalaban nila ito hanggang dulo. They will avail of all remedies. Currently, ang gobyerno ay represented by the Office of the Solicitor General. Yung binabanggit po nating batas, yan ho yung Labor Code na nakalagay ho doon, walang injunction o TRO na pwedeng i-issue against any proceedings of the Regional Wage Board. Hanggang ngayon, dun sa ating final na motion to intervene sa Pasig RTC, yun pa rin yung ating argumento na ang korte ay walang jurisdiction sa usaping ito, kung kaya't lahat ng kautusan nito na lumalabas ay dapat null and void, no? Ngunit sa katotohanan ay nananatiling sumusunod, tumatalima tayo sa naging kautusan ng korte, ngunit hindi nun pinipigil na i-criticize natin o kaya iakyat natin ito hanggang Korte Suprema nang once and for all mapigilan na lahat ng korte na nagte-take ng jurisdiction dun sa ating mga manggagawa, no? Kasi ngayon meron nakafile sa Pasig RTC, may nakafile na rin sa Navotas RTC. So ang problema natin baka by October na may increase na rin sa mga iba't ibang region, pati ba naman doon kakasuhan pa nila yung aumento sa sahod. Kung meron pala tayong batas na ganoon, bakit hindi ba nakita nung judge yon, Sir Carlos? Doon din ho kami nagtataka dahil hindi lamang po niya nakita yon, no? Kinote niya pa yon po, no, sa mismong decision. Ngunit sinasabi niya dahil daw yung question of law daw yung inaakyat nitong mga petitioners, yung dalawang construction company, kung kaya't wala siyang choice kundi sagutin yung question of law na yon. Pero ang argumento natin, paniwala natin, hindi naman talaga question of law yung kanilang dinadala sa korte. Ang kanilang objective pa rin ay masuspinde yung implementasyon ng isang wage increase order. Palusot lang yung sinasabing question of law. At even if gusto nilang questionin, paano ba na-compute, paano ba dumaan sa consultation ito, dapat umapila sila sa National Wages and Productivity Commission. Ang problema dito sa dalawang construction company na ito, hindi sila sumusunod sa proseso, hindi sila nagpa-participate, tapos sa dulo, nagmumukhang kawawa at kini-question yung entire process na nakalagay naman sa batas. Sino ho ngayon ang dapat magpaliwanag niyan sa korte na tama naman ho yung ginawang computation Opo, no, to be fair naman sa Department of Labor and Employment dahil sila yung nakasuhan dito. In fact, no, sila nga yung nagsiserve na witness para ipagtanggol itong wage order na ito. Ang kanilang abogado ay yung Office of the Solicitor General. Ngunit gusto nating i-correct yung irony dito ng kasong ito sapagkat ito ay sa pagitan ng dalawang construction companies at ng ahensya ng gobyerno which is DOLE. Pero ang pinaka naapektuhan dito ay yung mga minimum wage earners. Kung kaya't kami ay nananawagan sa korte na i-grant yung aming motion to intervene yung ng mga grupo ng mga manggagawa, no, para ngayon merong representative yung ating mga manggagawa sa kasong ito at para mas maidepensa natin yung pangangailangan ng ating mga manggagawa sa dagdag sahod. So sa madaling salita, kahit papaano nagiging nakalimutan ko yung term kasi ang sabi ng iba, pwede daw talagang tanggihan yan ng DOLE, yung TRO ng korte. Pero yun nga, as parang paggalang sa korte kahit papaano, dinaan pa rin ng DOLE sa proseso, Sir Carlos. Opo, no, sapagkat ito nga kaso at may Pasig RTC, so nirerespeto natin yung ating mga hudikatura, pero kailangan nating labanan ito hanggang dulo na mabasura hindi lamang yung injunction, kundi yung kasong ipinail ng dalawang construction companies. Teka, sabi niyo po kanina, Sir Carlos, medyo indefinite pala yung injunction. Sa tingin niyo, hanggang kailan yan? Hindi ho maganda yung aming pananaw dito sa kung indefinite suspension sapagkat kung babasahin niyo yung naging desisyon ng korte, sila po ay nagre-require ng injunction bond na 10 bilyong piso. So kung gano'n ho kalaki kung gano'n ho kalaki ang injunction bond, gaano ho ba katagal aabutin nitong kasong ito para lang i-justify na gano'ng kalaki yung nire-require na injunction ban. Kung kaya't nananawagan tayo sa korte, no? Justice delayed is justice denied. Kaya kailangan agaran na ma-resolve itong kasong ito. Nagbigay na ho ba?
Wala pa ho kaming balita, John, pero ang ina-anticipate namin ay sila ay magpapile ng motion for reconsideration on the amount of the bond. Dahil masyadong malaki yun siguro para sa kanila. Pero tandaan natin, nung nag-issue ang korte ng TRO, ay sila ay nakapag-post naman ng 1 million pesos na bond. Pero ang punto natin dito, kung may pera pala sila sa billion na bond, ba't hindi na lang nila ibayad sa dagdag sahod ng kanilang mga empleyado? Totoo. So kapag hindi nakapagbigay ng bond, babawiin na ng korte injunction? Yun no ang nakalagay sa decision dahil nakalagay ho that the injunction is issued upon putting up of a bond. No? So nakakondisyon ho yun dun sa bond na kinakailangan nilang i-post in the same case dun sa TRO na nangyari. Apan, di ibig sabihin nakapagbigay na. yun no ang kailangan natin i-clarify dahil ito yung mahirap kapag yung mga manggagawa parang outside the Kulambo kasi hanggang ngayon hindi kino-consider na official party to this case. Ayun na nga yun. Kasi di ba pinapatupad na injunction di ibig sabihin baka may banta nga. Di ba? Maari ho yun. Kaya nga kami na nga nawagan sa Office of the Solicitor General na dapat nag-file na kagad ng urgent motion na malip itong injunction na ito. Ayun na nga Anyway, abangan ho namin yung mga susunod na kabanata and kung anong mangyayari dito sa inyong pinaplanong tigil trabaho. Ika nga, Sir Carlos, for that, in a moment, maraming salamat, Sir Carlos, sa inyong panahon, sa inyong oras. Thank you very much. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. God bless po. God bless. Ayan.